Good morning, good afternoon, and good evening mga kaibigan. Welcome to Linux TV again. Ngayon guys, gumawa ako ng content kasi nakita ko yung kanina sa kanang mamamayan, parang merong hindi or misunderstanding itong si Senator Kiko Waudagat tsaka itong si Sen Marcoleta kasi parang umiepal itong si Waudagat tungkol dito sa yung flood control investigation. So, eto nakita ko sa post diyan sa FB, sabi dito, and I quote, "We support the creation by law of an independent investigative body that will look into this trillion pesos worth of corrupt flood control projects. Dapat habulin itong mga nangungurakot ng mga ghost project." So, yan yung statement ni Waudagat. So, ngayon guys, merong discussion dito sa kanang mamamayan. Nandun si Sen Marcoleta tsaka yung dalawa, si Ka Nelson tsaka si Kajen. Panoorin natin guys. Para kasing, ito pakiramdam ko lang Oo. na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng, hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission to Ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, Si Waudagat. mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayo na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang mukhang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, si minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Nako. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So bukod na investigating body ito. Ito, independent body na ito. Mukhang sa tingin ko bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Diba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same May eval. subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan.
Naku po, pwede mapakiusapan mo. Bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite? Baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman anong tawag doon? Hindi nakakasira, nakaka-insulto yung ginawa mo. Tama ka dahil Oo. unang araw pa lang di ba? Parang Yun na nga. first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba? Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman, Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko diyan. oho, Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. opo, oho, Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. na chairman ng Blue Ribbon Oo, at Committee. pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Pause ko muna, guys. Itong si Senator Kiko, hindi ko alam kung anong pakay niya, bakit gusto niyang magtayo ng isa pang separate investigating body. Kasi meron ng Blue Ribbon eh. Tingin ko rito merong nasa likod nito eh. Itong mga galawan dyan sa Senado. Kasi 'di ba yung SP nai-involve din sa mga yung connection dyan sa flood control, yung tumanggap ng pondo during election or before election, campaign funds. Tapos parang si majority leader nai-involve din Tapos ngayon, itong although hindi Duterte Black si Sen Marcoleta, 'di ba? Sinabi niya naman eh. Pero aminin natin na kasama siya diyan sa mga Duterte Black Kasi yung minority group ngayon, medyo talagang nasasapawan sila eh. Hindi sila parang di sila masyadong makaporma sa Senate. Siguro gusto lang ni Wow Dagat na umepal-epal para makakuha ng publicity and yun, pwedeng isang way din yun para tirahin din nila yung mga nasa Duterte Black, di ba? Siyempre, gano'n naman kung opposition ka. Pero kasi kung opposition ka, dapat kalaban mo yung gobyerno, di ba? Kasi dito sa nangyayari ngayon, dito sa ating politika, may tatlong faction di ba? Merong yung BBM side, Marcos side. Although yung Pinklawan saka Dilawan, kung makikita natin, parang dikit pa rin sila sa Marcos Pero in a way, sa kabilang banda, medyo nandun din yung pagkontra Hindi lang sila makakontra ng todo. Kasi nandyan si BP. Alam nila na kapag napatalsik si BBM, si BP ang papalit. Kaya hindi sila makaporma Na kumbaga nakikiramdam lang muna yung mga Dilawan Pinklawan Inuuna nila si BP di ba? Tapos pag natanggal si BP sa political arena, madali nang patalsikin si BBM sa dami ng sablay na nangyari ngayon So, yun ang nakikita ko diyan Tuloy natin, guys. Baka ayawan ng taong bayan yan Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito wala nga, pala kayong tiwala Talagang medyo kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam.
Opo. Katatransfer ko pa lang. Oho. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. Oho. At kung titingnan mo sa lawak ng problemang talagang harapin mo at iimbestigahan mo, Opo. hindi mo kakayanin naman ng isang araw. Oho. Ngayon, nakakaisang araw ko pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Oho. Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Conchita Capi Morales. Opo. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan? Bagay. Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Oho. Ako diretsahan ako eh. Lalo partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, opo. Dahil hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Oho. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Di ba? Sa tingin ko, ano yan, yung statement Hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Ako, Ayan. okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Oho. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun sarili mo na kumita lang. ka. Oho. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So, survival yan, Sen, pag ganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Pause ko muna guys, ano? Itong mga galawan ni Wow Dagat, mga galawan dilawan to no? Di ko alam kung bakit nakabalik pa to Dati wala na sila Na-shoot na sila sa Onidoro, di ba? Yung 8 diretso dati. Nakabalik pa no? Kaya ito, nanggugulo na naman. Nanggugulo na naman sa Pilipinas. Binigyan na sila ng time, di ba? Nung haba na nung panunungkulan or yung oras na binigay sa mga dilawan para iangat ang Pilipinas. Pero wala naman silang masasabi natin na remarkable achievements, di ba? Kaya, ewan ko kung bakit nakabalik pa to. Tuloy natin, guys. Mong tingnan ngayon kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga. Sige, Ayan. halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hawak kasi ni Wow Dagat na committee, yung sa agriculture, sinasabi ni Sen Marcoleta na kumbaga mind your own business. Yan na lang ang pakialaman mo. Huwag ka nang umepal dito sa Blue Ribbon. Di ba? Yung hindi nabilad. Yung nabilad, ayun, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad, 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan mo dadalhin ang magsasaka? Oho. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong Oho. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Hindi, subukan mo. Oho. Di ba? Ayun. Sana makarating sa kanya. Kung wala ka palang tiwala doon sa Yun komite. daw kanyang proposal na yun ay nanggaling sa Lalo panukala nung isa pa. Magiging magulo lang lalo tong investigasyon na to pag maraming mga investigating body no? Tapos
kung sino-sino yung mga naglalabas ng nagpapakita na meron daw silang alam, di ba? Si Mayor Magalong, si Sen Lacson, may mga ano raw sila, may mga alam daw sila, no? Hindi ko alam kung first-hand information, ba yung hawak nilang mga ebidensya. Tapos ngayon naman, nakita ko sa FB, si Boying, meron daw hawak na, or merong lumapit sa kanya na whistleblower tungkol dito sa flood control. Ang daming mga lumalabas na mga informasyon. Tito Soto. Na mag-create ng isang independent People's Commission. People's Commission naman. Oho. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, no? Diba? Naman. Yun, Putulin ko muna guys. Ang totoo, kitang-kita na yung kapalpakan ng gobyerno dito sa flood control. Tsaka yung mga failed projects nila, lalo na yung Ghost Project. Ito, isang malaking pruweba or ebidensya na to na merong negligence sa government. Ano pang investigation ang kailangan dyan? Ibig sabihin, merong kapalpakan ang gobyerno. Di ba? Hindi naman kaming magdebate dun eh. Di ba? Kung ang pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila, magdebate tayo. yan. Oh. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi naman nagsasalita Sen eh. Hindi, kung magpo-propose kayo na hindi naman yun naiintindihan ng mga... Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so 100, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. Pangit yun yung ano. Sa 100 tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating eh. Yung tao kasi parang, sabi nila, nabuhayan kami ng pag-asa. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako naman, ha? Oo. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Yan. Kasi mukhang nasapawan na sila ng Rodante Marcoleta. So hindi sila makaangat-angat ngayon. Sabi nila, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang gilas eh? Ang mga Pilipino kasi may crab mentality, no? Hinihila yung mga kasama. Kaya hindi tayo umaasayenso. Nasapawan tayo. Ang mainit na issue ngayon, flood control. Eh, paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon, kasalanan ko ba yun? Oho. Oo. Yun na nga. Wala namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oho. May epal lang. Nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Wala Ayan. namang kumontra. Oho. Tinatanong ako kasi, sabi ko, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oh, po naman. Pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kayo, hiningi ni ganito eh. Wala naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. Problema ba yun? Yun na nga. Eh, sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi Sa Lunes, particular sa Lunes. Oo. Kasi in-expect, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Eh, Lunes na pala naka-schedule ito, Sen, yung second hearing nyo. Oh. Hindi nga, hindi, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana nga niya hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit kinakailangan ko bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. Ngayon, in-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. O ba't pinili niyang magpakatahitahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig?
At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech pala kahit siya. na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Oh. O, ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. O, nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun Sapagkat, talaga naman, oo. nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. O, sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo nga naman. Malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Ang isa pang nakikita ko rito, kasi alam natin na straightforward itong si Sen Marcoleta, no? And honest. And talagang kapag investigation, lalo na sa mga anomalya, wala siyang, anong tawag doon? Wala siyang papanimbangan, di ba? Siguro, itong mga parang gumagawa ng delaying tactics doon sa investigation ng Blue Ribbon, may mga basbas din or may utos dyan sa gobyerno na i-delay kasi alam nila na pag nag-imbestiga si Sen Marcoleta, siguradong may matitisod dito, no? May mananagot, di ba? So, yun ang isang nakikita ko rin dyan. Posibilidad na merong mga hidden agenda dyan sa Senate. Tingnan natin to guys, oh. Itong post ni Haiderian. Ito. Yan. Ayun, oh. May sinabi siya dito eh. Sabi niya, if BBM does not step up as Commander-in-Chief and Pinks don't embrace a principled and calibrated technical coalition, there will almost certainly be a Duterte comeback and yari na or yari ang lahat. Yun yung sinabi ni Haiderian, na kapag hindi nag-step up si PBBM, tapos itong mga Dilawan tsaka Kakampings, walang magandang pagkakampi-kampi, or coalition, ay sigurado babalik yung Duterte. Pero tingin ko kahit mag-step up pa kayong lahat tsaka magkampi-kampi, mukhang hindi nyo kakayanin yung taong bayan kasi ang kakampi ng mga Duterte is the people of the Philippines, majority. Kaya sa 2028, wala na. Olats. Babalik talaga yung mga Duterte. BP Sara for President. Okay guys, hanggang dito na lang. And please like and subscribe. Sa baba. Thanks, ingat, and God bless. Bye-bye.